Hello po sa lahat. Ngayon po sasagutin natin yung common na question ng iba kung bakit yung mga seller ay gusto namin na makapasa sa 55.5% na processing rate. Ano yung posibleng mangyari? Malulugi ba ako? Ano nang mangyayari dun sa pera ko na ipinasok kay Sitaw? So, maapektuhan ba siya? So, ngayon, tatry natin. So, kung makikita nyo po, meron akong current profit na 7,505. And then, last month, naipasa ko yung 55.5% na processing rate. So, wala akong deductions last month. At as of the moment, 45.05% yung aking processing rate. So, malayo-layo siya dun sa 55.5% na hinahabol ng mga seller. So, kung makikita nyo kanina, meron akong 1,475. So, magpa-process muna tayo. Subukan natin. Papakita ko sa inyo real time kung magbabago ba yung ating processing rate at yung ating current profit. So, since meron akong 1,470, so try nating mag-process. Ayan. So, inuuna ko yung mga mabababa, mga nasa 200 plus. So, pag walang 200 plus, try natin yung mga 400. And then, pag wala na talaga 600. Kung papansinin nyo, hindi ko na pinuntahan yung mga nasa bandang dulo. So, kasi after 10 days, mawawala siya, mapupunta sa overdue. So, hindi ko na siya hahabulin. At hindi ko na siya kayang habulin kasi March 31 na itong ginagawa ko na to. So, March 31 siya. And then, pagdudugtong hindi natin, yung March 31 tsaka yung April 1, meron akong gagawin na ipapakita sa inyo para ma-check lang din natin kung legit si Sitaw, kung ano nangyayari dun sa 1%. Ayan po. So, nakapag-process tayo, naging 7,578 siya. Pero kung nakita nyo, hindi pa rin nag-update yung ating processing rate. So, try natin i-refresh yung aking home screen. So, from 1,475, so may natira pang 434. Mag-process pa tayo ng isa. Try pa natin mag-process na isa, mga worth 400. So, dyan, meron akong last month sold, which is 49,412.94. So, process pa tayo ng isa, amounting to 400. Maybe lesser. Ayan, so 429.07 yung pwede natin i-process, and that is 407 o 401. So, natapat siya dun sa hindi ko makita. So, ayan siya. So, pay and take delivery and then submit. Okay. So, success siya. So, refresh ulit natin. So, ngayon, meron na lang tayong 30 pesos something. Okay. So, ni-record ko to, yung aking home screen, para, tapos itutugtong ko siya dun sa April 1 ko. Okay, balik ulit tayo sa aking dashboard. So, 7,606. So, nadagdagan ulit siya, and napansin nyo, 46.55% yung aking processing rate. So, ito na tayo. Papakita ko sa inyo na today, Monday, April 1. So, kanina, yung pinakita ko is March 31, Sunday yon.
So, papasukin ulit natin yung aking Sitaw account. So, ayan. So, nandyan pa rin yung nag-process na din naman ako kaninang umaga. So, ayan. Nagbago na ang kanyang, ang app. Mukhang nag-update siya. Hindi natin makikita na yung kanyang current profit. Pero ang aim ko ay ipakita sa inyo kung nagkaroon ako ng penalty. Intentionally, hindi ko pinrocess yung yung iba ko na pending orders. Ayan, 46.59 yun yung naiwan natin na processing rate kagabi. So, ayan yun. Hindi ko pinrocess yung mga pending orders ko. Titingnan ko kung magkakaroon ako ng penalty. My God. So, check natin sa my wallet kung meron akong penalty record. Ayan. So, penalty record, check natin. Hala, meron akong penalty record na 494.81. So, 1% yung natanggal doon sa 7% ko. So, lugi ba tayo kay Sitaw? Actually, hindi na. If you're going to multiply this by 6, yung 494, kita pa rin tayo kay Sitaw ng 2,400 mahigit. So, kung titingnan nyo, kaya kaming mga sellers, much as possible, gusto naming ma-achieve yung 55.5% para 'di ba ang laki ng panghihinayang natin dun sa almost 500 na din na yun na nawala. But still, since gusto kong ipakita sa inyo yung legitimacy ni Sitaw at gusto ko personally ma-experience din kung talagang ano yung nangyayari kay Sitaw, okay lang na sa pangalawang buwan ko ay meron akong penalty. So, anong mangyayari kung hindi ko mabayaran yung penalty na yon? Hindi ako makakapag-cash out. So, makakapag-process ako pero hindi ko maika-cash out yung pera na yon unless iyon ay aking mabayaran. So, saan kasi nanggaling? Yung pumasok kasi yon dun sa ating current profit at napunta dun sa ating wallet balance. At the same time, nasa freezing money pala and then mapupunta sa wallet balance kapag na-process na natin yung mga orders at pinalik na ni buyer o na-confirm na ni buyer yung ating mga in-orders nila sa ating shop. So, yun lang at sana ay mas naintindihan pa kung paano yung galawan kay Sitaw. So, yan nga yung aming sa shop namin, sa shop sa Sitaw, more on apparel siya, equipments ng pang sports.